Imbis na imbestigahan po ni Remulla, yung mga nandoon po sa Cabral Files. Pusang gala, ang iimbestigahan ngayon si Libiste. Mga kabayan. Diba? Saan ka ba nakakita ng ganyan? Dito lang yan sa mga administration, mga kabayan. Ganyan ang mga kabayan. Ano po ang masasabi niyo sa balitang to na kung saan ayon nga po dito kay Puno, ha? Kakasuhan niya daw po etong si Congressman Miao, mga kabayan, Kiko Barsaga. Kahit po tinatakot ni Congressman Puno, ito po si Congressman Kiko, ano pong naging sagot ni Congressman Kiko, mga kabayan? Sabi po ni Congressman Kiko, maaaring magsampa ng kaso laban sa akin si Congressman Puno. Pero, ito lamang ay patunay sa korte na siya ay nabili na ni Enrique Rason, mga kabayan. Naglalabasan na nga po ngayon, mga kabayan, na ito po daw si Enrique Rason. Marami pong tuta dyan sa, hindi lamang po sa Kongreso, maging sa Senado. Meron nga rin po tayong nabasa, galing po kay Madam Kipi Chu, na ito po si Lacson, isa rin daw pong tuta ni Rason, mga kabayan. Nagtatanong lang po na si Lacson daw po ay tuta rin ni Rason. Napakatindi po ng mga lumalabas ngayon na mga balita ng mga bayan. Ano po sa tingin niya, mga bayan? Ito, basahin po natin Basahin po natin yung mga reaction dyan ng mga kababayan natin. Ito po, kapag nasa poll, nagagalit sila. Malalaman na natin ang katotohanan kapag nasa husgado na. Totoo naman po yan, mga kabayan. Kaya nga mas maganda yung labanan, nandiyan po sa husgado, sa korte. Kung Barsaga, laban lang, kakabilib ang tapang mo, aatakihin sa puso yung mga yan sa'yo. Takot sila sa katotohanan. Lalaban sila para pagtakpan ang kasinungalingan. Laban lang kung miyaw. Di ba, mga bayan? Mas marami pong taong naniniwala kay Congressman Kiko mga bayan. Legit po. Alam nyo po, yung mga mayayaman yan, mga oligarkong yan, legit po na may mga hawak po yung mga politiko. Hindi lang po natin alam, pero katulad nga po yan, nilalantad mo ni Kong Miao, isa nga daw po si Puno. At doon nga po sa nabasa natin, kasama rin doon po si Ping Lacson. Di umano ito mga bayan, sabi pa dito, walang kwenta mga nasa Marcos administration na politiko. Imbis na magtrabaho at magsilbihan ng mga Pilipino at ang bansa, puro pansariling interes ang inatupag ng mga buwaya. Tama po yan, sir. Ilantad po ninyo ang katotohanan. Ang mga taong kurap, walang karapatang maglingkod sa bayan. Patunayan nyo, sir, ang ganyang tao, magagaling sa kaban ng bayan na mabayaran. Legit po, mga bayan. Marami na pong ayaw. Marami na pong ayaw dito kay dito sa mga administration na to. Kasi mga kabayan, titignan nyo po, flood control. Ano pong ginawa? Diba? Yung nilabas po ni Kong Libiste, yung Cabral Files. Imbis na imbestigahan po ni Remulla, yung mga nandoon po sa Cabral Files. Pusang gala, ang iimbestigahan ngayon si Libiste. Mga kabayan. Diba? Saan ba nakakita ng ganyan? Dito lang yan sa mga administration, mga kabayan. Di po ba? Ang linaw, linabas yung Cabral Files Dapat iimbestigahan mo yung mga nandoon dahil nagkaroon nga ng pagbahasa sa Pilipinas na nagdulot ng maraming namatay. At yung mga flood control, nagkaroon ng mga depektibo. Yung iba pa nga, ghost flood control. Ibig sabihin, kinatkong po yung pera. At nandoon po sa Cabral Files nakasulat yung mga kumubra ng pera. Pero bakit imbis na yun yung imbestigahan ni Remulla, busang nga na, si Libiste pa ang iimbestigahan ng gago. Ay, sorry po, pasensya na po. Diba? Dahil makikita po din ninyo
yung kabalintunaan ng gobyernong ito eh. Diba? Ngayon si Kong Miao, na dumadaldal patungkol nga po sa mga kabalintunaan ng gobyernong ito, ngayon siya pa ngayon yung kakasuhan. Kapag nagsalita ka po ngayon naalala niyo po pati yung mga vlogger, pinatawag dyan sa Kongreso, pinatawag po ni Banal na Aso, Santong Kamayo, sino yun? Benny Abante. Tapos binuli-muli doon. Pati ba sa pinupulaan ng gobyernong ito? Noong panahon ni Pangulong Duterte, libre magsalita lahat Kahit na yung grappler Di ba? Ngayon, pag nag-rally ka, bawal ka na magsabi ng Marcos resign. Saan ka nakakita ng ganyang gobyerno? Hindi po ba mga kabayan? Kaya tama lang Sir. Congressman Miao, ituloy mo yan para magkaalaman, sir. Nasa likuran mo lang kami. Kasi hindi kami pwedeng lumagay sa unahan Baka kami mayari. Ako di po ba mga kabayan? Isa pa po, sino po? Kilala niyo po si Sir Toby Chanco? Mukhang sa mga interview po na ngayon mukhang ayaw po niya doon sa gagawing impeachment na kay BP Inday Sara. Kasi nga, may magpapasa na naman po ng kaso ng impeachment case laban kay BP Inday Sara. Ano po sabi ni Kong Toby? Hindi ako sasali dyan. Kapag, hindi nyo napatunayan, kapag hindi nyo napauwi, si saldi ko. Bakit mga kabayan? Musang ka na Lahat gagawin ninyo, mapatanggal lang si BP Inday Sara Na milyon, sabi mong milyon, dahil sa confidential funds na milyon na pinabulaanan naman ng COA. Sinabi ng COA, walang anomalya. Pero ginagawa ng lahat ng mga congressman para ma-impeach si BP Inday Sara. Pero pagdating kay saldi ko, hindi nyo magawa ng paraan. Di ba? Buti pa to si Sir Toby Chanco, may prinsipyo Kaya niyang wala na, kaya mag-ayawan na sila hindi na nga daw yata sila nagpapansinan ni Bongbong Marcos Kasi parang nahihinaan na po si Sir Toby Chanco sa galawan ni Bongbong Marcos. Dahil puro pangako lang. Di ba? Ano ba sabi niya kasi puro tokis ka Ito, mas maganda, manggaling na po kay Sir Toby. Para mas maganda po yung natin ito, Sir Toby, pasok po. 26, no, wala pa. Mm-hmm. And do you think it will prosper if there is one? No, I wouldn't want to speculate because I wouldn't know the grounds, no? So mas mabuti, I will comment on it. I promise I will comment on it pag meron na talagang impeachment complaint, so point by point, doon ako magkokomento. Pero habang wala, I wouldn't want to speculate. Pero real talk, Kong, do you think they would actually let you know beforehand, given your relationship with the president? Or do you think it's more likely na hindi nila papaalam sa'yo kung meron man? Baka nga hindi nga pinapaalam sa akin. No? Pero publicly naman, sinabi naman ni Kong Erice na he was approached, di ba? So, mukhang... What about kay VP Sara? Anong kay VP? VP Sara, kung uulitin nila, isa pang impeachment attempt against her, come Feb 6, I think. Okay, I'll be very honest dito sa stand ko dito. No? If come Feb 6, wala pang big fish, ibig sabihin, at least si saldi ko, hindi pa na ibabalik dito. Hindi ako makikisa doon. Kasi napaka-hipokrito naman namin, di ba? I mean, yung kasamahan namin, hindi namin mapanagot. Tapos gusto namin mapanagot yung ibang tao. Di ba? Parang dito kasi sa kasong to, parang kaming piskal, di ba? Tapos kaming piskal, may bahid doon sa amin. Tapos gusto namin panagutin yung ibang tao kaysa doon sa panagutin yung kasama namin. Number one yan. Number two, magkano ba yung ina-accuse nila kay VP Sara? 125? 125 million. Dito magkano? Ilang bilyon? Kahit na, malaking pera pa din. No, I mean, you compare it, diba? Ayoko lang nung nagmamalinis. I see your point. Ayoko nung naguhugas kamay ka, papalabasin mo, ikaw malinis. Ito naman kay Saldi, diba? Bakit di nila mapanagot? So the government has to do everything
para mapatagot si Saldi, whether or not may impeachment against VP Sara. Hopeful ka pa ba na mapapabalik nila si Kong Zaldi? Walang choice. They don't have a choice. It's not a matter of a choice, it's a matter of duty. They would have to do it no matter what it takes, di ba? Kasi di ba, ang sinasabi, nakatanggap si Saldi ng pera. And even si Saldi, hindi niya tinatanggi na nakatanggap siya ng pera. Ang pinapalabas lang niya, walang natira sa kanya, ipinasa niya kay Speaker Martin Romualdez. No? And because of the relationship of former Speaker Martin Romualdez kay Presidente Marcos, para mapatunayan, ulitin ko, para mapatunayan ni Presidente Marcos na wala siyang kinalaman dyan, kailangan yung buong gobyerno gawin lahat ng kaya nilang gawa para iuwi si Saldi dito. I know you said that. You were here. Yes. They didn't even cancel the passport until At the very time, much di ba? later. Oo. Yes. So parang kulang kasi yung di siniwalat na nga ni Presidente to, pero kulang yung ginawa niya. Kunyari, yung ICI, hindi naman binigyan ng powers na malaki. Ngayon, wala na. It's, Yes, but it's for the record, disintegrated. says I'm one of those who filed the independent... ICAIC? Yeah, ICAIC. Independent. Pero he could Interest- have certified it as urgent. No. I beg to disagree, no. Because the certification of urgency has very strict parameters. Dapat, kaya nga na-abuse yun dapat emergency to address an emergency or calamity. You can check the Constitution. Yeah, it's an emergency. Yeah, doon na nga yung interpretasyon, whether it's an emergency or not. Pero ako, again, I'm always consistent, di ba? Kasi nung previous budgets, even before the budget of President Marcos, in my first term in Congress, yan ay sinasabi ko. Pag sinacertify nila na urgent to address a calamity or an emergency, sinasabi ko, anong calamity or emergency ang ina-address natin, kaya natin sinertify. So consistent lang ako lagi. Kung dati sinasabi ko, hindi pa pwedeng gamitin yon, ngayon baka hindi pa pwede. Unless sabihin lang emergency yung Okay. paghanap kay Saldi. But, well, we heard our political analysts say kanina, parang it was really a tactic to shore up approval, to shore up his popularity that was already waning. And then, nawala. Hindi Okay. na niya tinutukan yung pagsiwalat niya ng Doon sa corruption. magsimula sa mahiya kayo, di ba? Oo, Ayun, oo. nagkulang. Became it just dragged Yes, I was so on. happy about dun sa mamahiya naman kayo. But again, I was not kung ako kasi, mas gusto ko yung under-promise and over-deliver, Yes. di ba? Yeah. So siguro kaya na disappoint yung mga tao dito kasi wag naman magagalit kasi nagbigay ng petsa. Di ba sana kung hindi nilang nagbigay ng petsa kasi nung binigay na petsa tapos walang nakulong, kaya na-disappoint yung mga tao. I mean, that's reality, di ba? Pero a month ago, Kong, sinabi nyo na willing kayo mag-cut ties with the President. Sa Manila Bulletin to, nakita ko lang. Kung, yun nga, if he does not show enough conviction na idawit, no, kahit yung mga kamag-anak niya. And I'm assuming that, of course, referring to Martin Romualdez. Yes, because ang aking paniwala is hindi siya involved dito, di ba? At yung paniwalang yon ay base doon sa, sinabi ko na, doon sa personal conversation, di ba? Pero hindi naman ako yung dapat masatisfy dito. It's not about me. It's not about the President. Hindi yan tungkol sa amin, hindi yan tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa ano ba ang inaasahan ng ating mga mamamayan. At ano ba ang gusto ng ating mga mamamayan. At ano ba yung nararapat para sa ating mamamayan. To all those questions is mapanagot kung sino yung dapat managot. Walang proproteksyonan, kamag-anak man yan o hindi. And it is a sworn duty. Ito ay katungkulan sa ilalim ng konstitusyon, di ba? So hindi yan kung ano yung gusto ko. Hindi yan kung ano yung gusto niya. Ang sinasabi ko yung sa loobin ng ating mga kababayan. That's all there is to it. Kung if we can go back to the impeachment, the possible impeachment complaint against President Bongbong Marcos. So Kong Erice cited a possible betrayal of public trust based on anomalies in the budget. Is that a strong ground? Kasi what they're citing here is parang command responsibility, culpability. And do you think it will gain traction at the lower house? Please, I hope you allow me not to answer that question unless talagang may impeachment complaint. No? Medyo napaisip lang ako nung sinabi lang ni Kong Erice na, di ba kung tama yung intindi ko, kahit yung merong mga nasa mayorya Yes. na May isa. May dalawa. Dalawa yata. Dalawang Dalawa. majority and some independents. Okay. So, yun, medyo napaisip lang ako doon. Kung yun strategiya
Again, no, kasi ang problema dito, lahat speculation eh. Pero ibig sabihin yan, by estratehiya ng ibang nasa mayorya dahil medyo ipit ang budget ngayon. So, gagamitin nila para mas kailangan sila ng Malacanang, di ba? Di ba parang, kailangan nyo Ganito kami. na lang. Kailangan masaya yung mga congressman dahil may impeachment laban sa presidente. Kasi doon sa sinabi niya, I'm just basing it on that. No? How has Congress changed, no? Yung environment, yung kultura, kasi nga nagpalit tayo ng speaker from Martin Romualdez to Moji D. It's been a few months na rin. May nagbago ba? Like, where's Martin? Does he still wield power as far as you know? Because, syempre, even in the previous Congress, previous admin, majority floor leader, medyo talagang leadership siya eh. Admittedly, influence, he still wields it. Kasi otherwise, bakit wala nagsasalita? Ang dami naman ng may alam kung ano yung nangyari noon, kung ano yung powers ni Saldi, kung ano yung mga kalokohan na nangyari noon, bakit walang nagsasalita, di ba? Kaya nga, to go back to the impeachment of VP Sara, parang napaka-ipokrito, di ba? Pipirma sila laban kay VP Sara, pero ayaw nila naman yung isiwalat, yung alam nilang kalokohan doon sa kinasaldi ko, di ba? Bakit naman ako sasama doon sa mga taong ipokrito? Syempre, before kasi the argument would be, syempre siya yung speaker, kontrolado niya yung mga funds, ayaw mo madehado yung distrito mo. Pero ngayon na hindi na siya speaker, ano yung hawak niya pa? Kasi wala pa rin nagsasalita. Kasi bago nakinabang sila eh. Ayun. Pero dalawa. Siyempre, Utang na loob na lang ba? Hindi utang na loob. They're Eh, kung also incriminating themselves. Oo, kung sinabi nila na ganito, kung balikan sila, kasi ikaw ganyan ginawa mo, hindi rin sila makasalita. Kaya nga, di ba, bakit sila ang magpa-file ng impeachment? Meron bang paper trail tong mga to? Kasi parang ang lumalabas kasi if we look at Martin Romualdez, Ayan medyo naman tayo mahirap. sa papel eh. Ang hirap nga. Ang gulo ng papel. Ang gulo kasi kung meron ba, wala ba, di ba? Hindi, kaya nga babalik tayo ulit kay Saldi. Sabi ni Saldi, meron siyang full accounting, di ba? Doon sa interviews niya. So, ibalik natin si Saldi dito para talagang pakita na wala tayong But if kinakatakutan. he is in a country where walang extradition, paano? I think there are ways and means. But- If you really want, I think there are ways and means. Sa dami ng, okay, ganito lang. Hanapin muna ng lahat ng embahada at sabihin kung nasaan siya. Bago natin So, sabihin. kahit ikaw hindi ka naniniwalang ginagawa ng gobyerno ang lahat para makabalik siya, di ba? Yung ibang parts ng gobyerno, Oo. hindi pa ako convinced. Kasi, Kaya nga. di ba yung mga embahada, Who's at the helm of government? Ang presidente, di ba? yes, that's why, di ba, I might get into trouble always pushing him to do more. Hindi ba, ganun naman ginagawa ko, di ba? Hanggang sa puntong magalit na siya sa akin. Yun Galit na ba siya? Hindi ko alam. Does he still call you for advice? Hindi, Or he never He called me never for calls you advice, for ha? I mean, don't give me too much credit that I don't deserve, No, no? but because you're, I mean, kind of... No, why family. did he call you to that lunch? I Where don't know, di ba? Yan, I cannot, maybe to hear that, I don't know. I mean, it's purely speculative. Yeah. but you're willing to test No, I it. was there in the lunch. He called Yeah. us after lunch. We were both there in that lunch. So there are no more weekly lunches, I suppose? Or No, there's still the weekly, Sunday. pag nandito sila, mass eh. Kasi ang pinag-iikutan naman ng lunch na yun, kasi may misa. Tapos kasabay ng misa yung lunch. Ngayon, misa tsaka merienda. Okay. Oh, nandun ka pa? Yes. Pumupunta ka pa? Yes. So, Di ba outside the awkward? kulambu ka ba or what? Hindi ko alam. Alam mo naman yun. Di ba, he's so cordial, he's so pleasant. Gano'n naman siya eh. Hindi naman siya yung katulad natin na barumbado, di ba? Ba't sinabi mo mo? Tulad natin na ibig ko sabihin na ako na medyo, Pwede naman medyo ako ano, di ba? sumama sa Di ba, barumbado. medyo ano yun eh. Medyo may pagka-prim and proper. Di ba? I mean, medyo may pagka-prim and proper. Hindi naman natin, hindi So I naman guess- katulad natin yung lumaki sa kalye, di Yeah, ba? oh, pero what I guess what... I mean, natin is just a figure of Yes. speech. Yeah, yeah. Well, hindi, okay lang. Badge of honor yan sa amin. Pero kung kunyari, syempre every Sunday nandun lahat, do you like tiptoe around the subject? Di na siya nabibring up? You just No, first, even long time ago, kasi family lunch yun, you don't bring up, my point is Yeah. don't bring up politics and work sa lunch, di ba? You want it to be family. Kung So, when it comes hindi to ko the na- impeachment complaint of Vice President Sara Duterte, a lot of people notice a shift in the messaging, the view of PBBM. Before, sabi niya, ayaw niya niyan, he doesn't want to think about an impeachment against the Vice President, but now he's saying he's not opposed to any
possible complaints. Sabi niya, dapat lahat ng liable, maging accountable. His approach will be the same when it comes to the flood control scandal. What do you make of that? Is the president now, Backtracking, parang ganyan. parang opo, iba niya yung kanyang pananaw pagdating sa impeachment ni I don't know, I VP? haven't spoken, hindi namin napag-usapan Pero yun. sa So tingin what do mo, you make of what Hindi, do you- pero yung message niya na yon na ang dinig ko kanina na pag impeachable officer, he said, ano bang exact word ni Claire? Hindi ko masyadong nakuha eh. Ayoko lang kasi Supportahan nyo ma-misquote. na lang something. Say goodbye to your reading glasses, computer glasses, and even your sunglasses. Introducing the revolutionary autofocus. Hindi. May ginamit eh. But it works both ways, di ba? So, again, speculation. Pwede rin naman, if-file nila to show that the standards would be the same for both, di ba? Kasi kung nagkasabay impeachment. Or So, to distract us from a possible impeachment of VP Sara. no, but I think the most important thing is to have the same standards for both. Di ba? Kung may magpa-file kay BBM, hindi naman pwedeng iba yung trato dun sa kay BBM, iba yung trato kay VP Last Sara. year So, po- dapat pareho yung standards, pareho yung proseso, lahat maging pareho. Kaso mas mahirap na yung proseso. Yes, dahil alam natin yon. Alam natin na mas mahirap yung proseso. Kaya nga kanina nung pinag-uusapan, ang una kong ginawa, binasa ko yung Supreme Court ruling. Para lang just to get refreshed kung ano ba yung dapat na tamang And proseso. parang may trial na mangyayari. May someone, Diba? kailangan yung Oo. impeachable. Parang- Yung ini-impeach nyo, pupunta doon. Oo. Hindi, parang intindi ko doon, kahit may 1/3 yata, kailangan dumaan pa yata sa Plenary. Committee on Justice muna. Bago Yes. pumunta sa plenary. Yes, sa plenary. At may personal appearance nung Yes. gusto nyong i-impeach. Yes, Para yes. So We'll have binabasa- opportunity to Yes. So, defend him. binasa ko. Pero hindi pa ako natapos. Kung not sure if napanood niyo yung press ko ni Secretary Vince Dizon this morning, apparently itong allocables na hindi ko sure kung naintindihan talaga natin lahat how it works. Binago na raw niya nung isang member ng DPWH under him yung calculation. Ano yung thoughts mo dun sa Paano allocable? binago yung calculation? Hindi pa niya masyado Binago yung in-explain. Bago na yung- DUPA ba? Yung detailed unit price analysis ang Hindi, binago? yung Or Cabral formula. Yung, is yung, probably- yung BBM parametric formula is no more? Hindi, okay. Yung BBM parametric formula is a formula lang kung papaano magkakaroon ng net restored ang bawat distrito. Ha? Kung yun ang sasabihin natin, ha? Kung ang binabanggit nila is yung BBM parametric formula, kasi parang hindi, kunyari, kayong tatlo, congressman, at may 100 peso budget, paano nyo hahatiin sa inyong tatlo? So ang ginawa nila is gumawa sila ng formula at yung formula na yon ay may net restored. Yung net restored is your minimum for every year. So ibig sabihin, simula itong taon to, hindi ka dapat bumaba doon sa figure na yon. Ngayon, kung ginawa nilang mas scientific yung bagay na yan, okay lang sa akin, wala namang problema as long as may formula. Pero ang dapat maintindihan ng ating mga manunood is, mahalaga rin kasi doon sa mga distrito yung budget na galing sa national government. Eh. Otherwise, kung walang aasahan na budget from the national government, yung may hirap na local government, mananatiling mahirap eh. Di ba? Kaya nga doon sa parametric, kung ano man yung formula, akin, ang unsolicited advice, syempre, yung mga naiiwan na lugar, baka mas kailangan nila ng mas malaking budget kaysa doon sa developed na lugar na kayang gumastos. Kasi ang kinukuha naman doon sa, ang hinihingi ng congressman o kinukuha doon sa national budget para dalhin sa distrito niya is yung hindi kaya ng local budget. Pero may mayayaman na LGUs naman eh, di ba? Ito, so si Undersecretary Nick Conti from the DPWH, siya yung gumawa ng bagong formula which next week pa naman nila ilo-launch. So I guess we can save that for Hindi, next pero week. tsaka kung next week pa nila ilo-launch yun at yan ay yung pamalit doon sa BBM parametric formula, kakailanganin yan in March kasi yun na yung budget call eh. Ganun kaaga budget call niyan eh. March or April. Pero before we let you go, how are you finding this budget talaga? This General Appropriations Act? Hindi, doon sa pag-approve, naging... Malinis ba talaga o hindi? Hindi, okay. Doon sa pag-approve... Hindi? No, hindi, doon sa So pag-approve... yes or no nga Hindi, eh. kasi yung budget cannot be determined kung malinis o hindi
hanggat hindi na-implement eh. Kasi pwedeng natanggalan ng proyekto, pero hindi na-implement ng maayos. Kaya, yun nga yung tinatanong ko, kung yung detailed unit price analysis bang binawasan. Kasi kung binawasan yung mga presyo, at tulad na inabutan ko dito, sabi ni Sec Vince, kahit binawasan yung presyo, ma-assure na magagawa yung mga proyekto, di mabuti, di ba? Yung half lang naman yung pag-approve ng budget eh. Yung paggawa, doon makikita yung resulta. Pero syempre may soft pork na naka-disguise doon, may mga that's the basis of my question. Oh, okay. Kaya nga, it will also be connected doon sa sa implementation. Kasi nakita ko si Sec Rex Gatchalian kanina, sinabi niya na walang pwedeng politikong pumunta sa payout. So, nasa implementation pa rin, di ba? Ngayon, yung sa MAIP, sabi ko nga, dapat yun, gawin na nila yung zero billing. Dapat yung mga tao, pag lumabas sa ospital, wala silang babayaran, you know. I saw the ratings of the president earlier. That's one of the best things he can do to Pero so far, you think it's happy okay? Happy ka? So far, wala muna yung implementation. Like you said, that's a whole other animal. Pero yung pag-approve... happy ako? Hindi. Why? Okay. Kasi di ba, October 13 pa lang, hinihingi ko na yung budget per district, budget per party list, saan dinala? Napirmahan yung budget, hindi nila i-disclose yun. So nakasikreto pa rin yung budget per district, nakasikreto pa rin yung budget per party list, at kung saan dinala. At kung nagkaroon nga ng nominal voting noon sa budget, I would have voted no because of that reason. Kasi kung transparent, ipakita natin lahat. So bakit may tinatago pa tayo? Przestań mówić. I'm fine, thank you. I don't know. You're welcome. Ja też tak kiedyś This is my question for you, Congressman. Is there So anything... happy? No. Okay, that's a categorical Categorical no. yun. Oo. My question is there anything in the present budget that could be used to incentivize lawmakers to sign an impeachment complaint now? Kasi last time, sabi niya po, ginamit yung mga FLR as a condition. Yung mga MOOE, minsan, inaano din yan, withhold. Is there anything now that could be used as incentives for lawmakers to sign an impeachment? Hello, Amy Marcos. Ano? Kasi yun ang ina-accuse ni Senator Ano? Amy Marcos. May mga nakatago daw doon. And Iba you kasi- yourself said, wala na talagang FLR. Hindi, Yeah. pero iba yung FLR, iba yung incentivize eh. Kasi yung FLR, natanggap na yung pera. So, instead Yun na na-release. ibalik yung pera, kailangan magpagawa yung project. So, do diba? you see it So, may somewhere? may ibang angulo doon. It was not only, yung pag-incentivize sa congressman, ginamit na dahilan para yung nagbenta ng proyekto, hindi na kailangan ibalik yung pera doon sa pinagbentahan niya. So may ibang angulo doon. Dito, kung sasabihin mong pwedeng Kapalit incentivize, for the signature. Yeah. honestly, yes. Honestly, yes. Doon sa hindi Kaya nga pag-reveal sinasabi ko, ng budget ng distrito. Oo. Yun. Kaya sinasabi ko rin sa'yo, Ses, kanina, na baka naman yung iba, ginagamit para mas marami ang mahinging tulong para sa distrito, di ba? Yun ang political part of it. That's the politics behind it. Dami pa natin Di ba? bubantayan. Oo nga. Hindi, politika yun politika yun. Pero hindi ibig sabihin na kung pinulitika, That's, binulsa yung pera. Pero kung ginamit, tinatanong niyo kung magagamit sa political purpose, and one political purpose is the impeachment, The answer may is yes. magagamit. Okay? Iba yun doon sa kung Kung may bubulsahin. pwedeng ibulsa yung pera. Kasi doon sa 2025 budget, ginamit na dahilan yung binulsang pera, ginamit yung impeachment para makabulsa ng pera. para makabulsa ng pera. Okay? So yun yung kaibahan. Alright. Clear. Pero, happy ka? Malinaw naman. Ayan, categorical ano ha, hindi ako happy. Ako hindi happy. Sinabi ko nga, Hindi, tinatanong ko si Pawi kung happy siya sa sagot mo. Did you answer her question? Yes. Hindi ako happy, hindi ako matahimik kasi hindi ko alam bakit ayaw nila ilabas yun eh. Alright. Well, we thank you for talking to us, Kong, Yes. and for coming to the show. Yes. And for being Basta wag lang alas categorical. 8 ng umaga. Basta wag lang alas 8 ng umaga. So, that was Navotas Congressman Toby Chanco.